Magandang umaga mga kapatid. Ikinalulugod po namin ang iyong pakikibahagi sa banal na Eucharistia. Ngayon ay dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng Panginoon. Magsitayo po tayo. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayin. Ating pong ipinagdiriwang ngayong linggong ito ang dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng ating Panginoong Jesus. Hindi pinagdiriwang natin ang World Communications Day. Kaya naman ating pinahahalagahan ang iniwan sa ating aral ni Jesus nang siya ay umakyat. Ang pahalagahan ang lahat ng ating pakikipag-ugnayan. Kaya sa misang ito, idulog natin ang ating mga panalangin at aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid. Ano ba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang? Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
sa Diyos sa kaitasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo kami ay magkaroon ng banal na kagalakan at makapagdiwang ng may utang na loob, sapagkat ang iyong anak na aming manunubos ay siyang tagapaghanda ng aming pananahanan ng kanyang pinanggalingan upang kami makuluhan at kanyang tinunguhan upang maging pag-asa kailanman ng sambayanan niyang kanya ring katawan. Bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo po tayo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Teofilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at tinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya ay umakyat sa langit. Bago siya umakyat, pinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang pinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasakasama nila, kanyang tinagubilinan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang pinangako ng Ama na sinabi ko sa inyo. Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya nang magsama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon ng sandali ay tinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan, at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan yun. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, at Samaria, at sa hanggang sa dulo ng mundo. Pagkasabi nito,
Siya iniakyat sa langit samantalang nakatingin sila sa kanya at natakpan siya ng ulan. Habang sila'y nakatitig sa langit, dalawang lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo narito't nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyo pagkaakyat niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Magdiwang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, ang Diyos na poon at taas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y naghahari sa sangkatauhan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng tambuling malakas ang dulo. Masayang sigawan ng ipinansuon. Purihin ang Diyos, siya ay awitan. Awitan ng hari, siya ay papurihan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa, awitan purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa trono, banal at dakila. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, ng dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng Espiritu ng karunungan at ang tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway iwanagin ng Diyos ng inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito ay ang kaluwalhatiang inilaan niya sa kanyang mga hirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin ng mga nangyayari sa kanya. Ang kapangyarihan din iyon ng muling bubuhay kay Kristo at nagtuklok sa kanya sa kalangitan sa kanan ng Diyos. Kaya nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamanunan. Higit ang kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahon ito, kundi sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay, at siya ang iyong ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo. Ang kapuspusan niya nagpupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Umayod magturo kayo, palaging kasama ako hanggang sa wakas ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang wakas ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus.
Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya, tumayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsipo po tayo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po, Father. Sa panahon po natin ngayon, tila ang nagiging pamantayan natin sa pagtatagumpay o yung pag-angat sa tinatawag nating corporate ladder ay kung gaano na tayo mahusay o marami na bang nakadugtong sa pangalan natin. No? Marami sa atin ang gusto makaakyat sa tuktok ng tagumpay. May mga ilan naman sa atin ang gustong umakyat sa rurok ng kapangyarihan. Ngunit kapag nakatuon ang pansin natin sa pag-akyat, minsan, nakakalimutan natin na may naaapakan na pala tayo. Ngayon pong linggong ito, mga kapatid, ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ng ating Panginoong Jesucristo sa langit. Ibang klase po yung pag-akyat ni Kristo, sapagkat ang kanyang pag-akyat ay ang pagbalik sa Ama. At sa pagbalik niya sa Ama, mas lalo naging ganap ang misyon ni Kristo. Kasi siguro magandang tanungin, ano nga ba ang itinuturo sa atin ng pag-akyat na ito ni Kristo sa langit? Ano nga ba ang kahalagahan? Ano nga ba ang naituturo sa atin bilang kanyang mga tagasunod? 3 bagay po. Una, sa pag-akyat po ni Kristo sa langit, tinuturuan niya tayo kung paano tunay na mamuno. Sino nga ba ang tunay na leader? Si Jesus ay umakyat sa langit upang ipakita sa atin ang kanyang tunay na pagka-Diyos at kapangyarihang mamuno sa sambayanan ng Diyos. Kaya nga sabi po ni San Pablo sa mga taga-Efeso sa ating ikalawang pagbasa, ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay at siya ang ginawang ulo o pinuno ng simbahan. Mga kapatid, si Jesus ay umakyat sa langit upang ipaalala sa bawat isa sa atin na siya ang dapat na nasa itaas, hindi tayo. Siya ang tunay nating pinuno. Siya ang pinuno, hindi tayo. Bilang mga Kristiyano, ang hamon sa atin ng pag-akyat ni Jesus sa langit ay huwag natin ituring ang sarili natin na mas mataas sa kahit kanino pa man. Hindi tayo mas magaling dahil marami kang suffix sa pangalan mo. MD, ABC, XYZ, lahat na yata nasa iyo. Hindi dahil marami ka na o nagtapos ka na, mas magaling ka sa ibang tao sa paligid mo. Hindi dahil mas mayaman ka, o mas nakaaangat ka sa buhay, mas magaling at mas nakatataas ka sa kapwa mo. Mga kapatid, ito isang paalala na tayong lahat ay pantay-pantay sa paningin ng Diyos. Ikalawa, mga kapatid, bukod po sa tunay na pamumuno o tunay na leader, ang pag-akyat ni Kristo ay tinuturuan tayo ng tunay namang pagsunod. Sa unang pagbasa po, nakita natin na ang mga apostol ay manghang-mangha sa pag-akyat ni Jesus sa langit. Kaya kahit na nga natakpan na siya ng ulap, nakanganga pa rin sila at nakatingin sa itaas. Para ganun lang sila sa sobrang mangha. Kaya yung dalawang nakaputing lalaki na dumaan sa tapat nila, anong sabi? Uy, kayong mga taga-Galilea, bakit pa kayo naririto at nakatingala dyan sa langit? Tila sinasabi sa kanila, huwag lang kayong maghintay dyan. Sundin ninyo ang utos ni Jesus. At ano itong utos na ito na maririnig natin sa Ebanghelyo? Humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Mga kapatid, umakyat si Jesus, ngunit may iniwan po siyang habilin. May iniwan siyang misyon. Ang magpahayag ng kanyang salita, ng kanyang buhay. Kaya siguro magandang tanongin ng bawat isa, paano po ba na ipapahayag si Jesus sa pamamagitan ng buhay ko? Sa pamamagitan ng pananalita ko? Sa pamamagitan ng mga gawa ko?
Ikatlo, mga kapatid, bukod sa pagiging pinuno at pagiging tagasunod, ang pag-akyat ni Jesus ay nagtuturo sa atin kung paano maging mediator o tagapamagitan. No? At siguro ito yung pinakamahalaga na gusto kong bigyan ng diin, lalong higit sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Hindi po ba kayo nagtataka na nung umakyat si Jesus sa langit, sinabi niya sa mga apostol na narinig natin sa Ebanghelyo, sabi niya, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Medyo magulo. Umakyat si Jesus, pero kasama daw natin siya. No? Nasabi niya ito dahil sa kanyang pag-akyat, siya ang naging tagapamagitan natin sa langit. Kaya mga kapatid, sa bawat pagdarasal natin, siya ang kasama natin nakikiusap sa Diyos. Gayun din naman, sa bawat biyaya na dumarating sa buhay natin, maliit man o malaki, siya rin ang daluyan ng mga biyayang ito. Si Jesus ang daan natin papuntang langit. Kaya itong nais kong bigyan ng pansin, sapagkat minsan iniisip natin sa mga nangyayari sa ating bansa, lalo higit sa Mindanao, no? Parang wala naman tayong magagawa. Kahit yata pumunta ako doon at harangin ko yung mga bala o yung mga tao o yung mga mauti group, ay hindi naman mahihinto ito. Huwag po gano'n ang isipin natin. Tayong lahat sa pamamagitan ng ehemplo na binigay ni Jesus ay tagapamagitan sa ating kapwa. Sa papaanong pamamaraan? Ito pong ating mga panalangin na iniaalay ngayong araw na ito. Sa ating pagpulong sa misang ito, sa pagtanggap natin kay Kristo at pakikiusap sa Kanya na makamta ng kapayapaan sa Mindanao. Ito yung ating pamamaraan upang maging tagapamagitan sa ating mga kapwa. Oo, maliit na tinig lamang ito. Ngunit ang pinagsama-sama nating mga tinig sa ating panalangin ay kalulugdan at pakikinggan ng Diyos. Sapagkat sabi ko nga, si Jesus ang ating daan patungong langit. Kaya mga kapatid, sa linggong ito ay pinagdiriwang natin ang pag-akyat o dakilang kapistahan ng pag-akyat ng Panginoon sa langit. Lagi po natin sa puso na siyang pinuno natin, wala nang iba pa. Sa kanyang pag-akyat, may iniwan siyang misyon sa bawat isa. Yan ay ipahayag ang kanyang mga turo at ang upang ang ibang tao ay manampalataya din sa kanya. At panghuli, sa tingin ko ay pinakamahalaga sa lahat, sa kanyang pag-akyat, nagkaroon tayo ng daan patungong langit. Kaya maging tagapamagitan din tayo ng ibang tao sa ating panalangin at sa ating mga gawa. Hayaan niyo tapusin dito ang ating pagninilay sa madalas kong ginagamit na ehemplo o picture ng pag-akyat sa langit. Lahat tayo ay nagnanais umakyat sa langit. No? Meron ba dito hindi nagnanais umakyat sa langit? Lahat po ba? Hello? Yes. Salamat sa Diyos. Hindi pa naman ngayon, relax lang kayo. No? Sisimba pa tayo. Pero nawa, magkita-kita tayo sa langit. Siyempre, magiging masaya tayo kung tayong lahat ay mapupunta sa langit. Pero isa daw nakakalungkot na picture ng pag-akyat sa langit, mag-isa ka lang umaakyat sa langit. Mas masaya, mas maligaya tayo kung tayo aakyat sa langit ng magkakahawak ng kamay. Simulan natin ito sa ating mga pamilya, sa ating mga kaibigan, sa ating mga mahal sa buhay. Huwag tayong mangarap ng magpunta sa langit nang tayo lang mag-isa. Magtulong-tulong tayo at sa pamamagitan ng pagiging mga taga-pamagitan, kagaya ni Jesus, tayong lahat ay makararanas ng langit. Ipahayag natin ang ating pananampalataya.
Panginoon, di lamang ang kanyang kalwalhatian sa langit, kundi pati na rin ang ating tungkulin maging tagapagpahayag ng kanyang mabuting balita sa ating lipunan. Batid ang ating mga kahinaan, manalangin tayo sa Panginoon habang ating sinasabi, Panginoon, tulungan mo kami magmahal. Panginoon, tulungan mo kami magmahal. Para sa buong simbahan, ay hatid niya nawa ang ilaw ng Ebanghelyo sa lahat ng bansa at kultura sa pamamagitan ng malikhaing paggamit ng mga komunikasyong palipunan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami magmahal. Para sa Santo Papa, mga obispo, at lahat ng ating mga pinunong espiritual, magpatuloy nawa silang maging mabuting halimbawa sa pagtataguyod ng kabiasnan ng pagmamahal at buhay. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami magmahal. Para sa lahat ng nahuhumaling sa kamunduhan at nakalilimot sa mga langit na pagpapahalaga, nawa maganyak sila ng ating mabuting halimbawa upang maitaas nila ang kanilang mithiin. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami magmahal. Para sa lahat ng umabot na sa sukdulan ng pagkapaliwara, nawa magbalik loob na sila at magpunyagi sa paggawa ng mabuti. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami magmahal. Para sa lahat ng may kinalaman sa mga komunikasyong panlipunan, lagi nawa nilang alalahanin ang dakilan ng pananabutang magtampok ng mga tunay na pagpapahalaga at magpairal ng pagkakabuklod ng lahat ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami magmahal. Para sa mga naglilingkod sa media, mabisa nawa silang makatulong sa pagkakaisa at pagkalingan ng ating bayan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami magmahal. Tahimik natin ipanalangin ang ating pansariling mga kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami magmahal. Panginoong Diyos, patuloy mong pagpalain ang mga pagsisikap ng iyong simbahan na ihatid ang iyong mabuting balita sa mga bansa sa pamamagitan ng komunikasyong panlipunan. Malasap nawa namin ang mga bunga ng kahariang itinatag ng iyong anak na si Jesus na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng banal na Espiritu, iisang Diyos, magpakailanman. Amen. Magsipo po tayo.
kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang pagkakain sa iyong mga kamay, sa kuriyan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pag-akyat ng anak mong mahal. Ginaganap namin ang paghahain ng may kapakumbabaan at ipagkaloob mong sa ganitong pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay. Kami ay makasalo sa pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya at pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kasamaan kamatayay, matapos na lupigin ng anak mong si Jesus na Panginoon namin, siya ngayon umakyat sa iyong piling bilang haring dakilang sinasamba ng mga anghel. Siya ang aming tagapamagitan nakikiusap sa iyo para sa tanan. Siya ang tagapasya sa lupa at kalangitan. Hindi niya ibinaksi ang apa naming pagkatao sa pagluklok sa kanan mo, sapagkat kami ang katawan at siya ang ulo. Ang pag-akyat niya ay katiyakang sasapit kami sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang kumpay sa kalangitan, kami nagbubuli sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Luis Antonio na aming Obispo, ng kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahilay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan at pagkailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang higit. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpasuli sa iyo. Uli sa isang salita mo lamang ay gagaling na.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagkakalooban mo kami ng pagkakataon na akuin sa lupa ang ginagawa mo at ilalayon. Gawin mong ang loobin namin ay matuon sa iyong pinagluluklukan sa anak mo ngayon upang kaparis namin tao sa piling mo, siya'y mamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsilubod po ang lahat at ating dasalin ng panalangin para sa kapayapaan. Panginoon, sa panahon ng pangangailangan, ay humihingi kami ng tulong, bunga ng aming pagkamulat sa nagbabantang na pagkawasak ng kapaligiran ipinagkaloob ninyo sa amin. Bunga ng malawakang paglalaban ng epidemya sa iba't ibang panig ng mundo. Pagkalooban ninyo kami ng sapat na lakas upang maipalaganap ang kabutihan, katarungan, pagmamahalan at kapayapaan. Sa gitna ng labanan, ituro ninyo sa amin ang bagong tulungan. Sa kasaganaan, ang pagbibigayan. Sa karalitaan, magkaroon po sana ng maayos na pamumuhay. Kung maging ibabaw ang pagkamakasarili, ituro ninyo sa amin ang kababaang loob. Sa kawalan ng katarungan, matutunan sana namin ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Kung may di pagkakaunawaan, magkaroon po sana ng pagkakasundo at pagkakaisa. Sa kawalan ng pag-asa, maihatid po sana namin ang mabuting balita. Turuan mo kami kumalinga sa halip na kalinain, maglingkod sa halip na paglingkuran. Huwag po sana kaming maghangad ng karangyaan at punuin ninyo kami ng inyong pag-ibig at kalwalhatian. Pahintulutan ninyo kami maging katulad ninyo sapagkat sa ganitong paraan lamang namin matatagpuan ang tunay na kabulugan ng buhay na makapagbibigay sa amin ng bagong pag-asa. Amen. O Maria, Reyna ng Kapayapaan, Magsiupo po muna sa gilid sa isang paanyaya. Ang CBCP ay pinalaga ang taong ito para gawing Year of the Parish. Parish as Community of Communities. Bagaman hindi po tayo isang parokya dito po sa EDSA Shrine, tayo po isang shrine o isang dambana, tayo rin ay mayroong pagtugon na gagawin. Dito po ay tayo mag-iimbita at mag-iyakat ng mga tao upang magsilbi dito po sa atin sa shrine. Ito po yung ating tugon doon sa panawagan ng Year of the Parish. Upang ang bawat isa ay magkaroon din ng pagkakataon upang ipahayag, ipakita ang kanilang paglilingkod sa Diyos. Kaya naman po, last Sunday, nagsimula tayo sa Family and Life. Ngayon pong linggong ito ay gagawin po natin Worship Ministry Sunday. So lahat po kami, o lahat kayo ay inaanyayahan na kung sa tingin ninyo, parang linggo-linggo naman ako nagsisimba, baka kailangan ng i-level up yung aking pagsisilbi sa Diyos. So meron po tayong 7 worship ministries na pwede din po ninyong kabilangan na ayon sa inyong level o yung sa edad o kaya naman sa service na nais ninyong ibigay sa simbahan. Una po, meron po tayong Ministry of Altar Servers. Yung mga nakikita po ninyo na mga sakristan dito po sa altar. Kung ikaw ay isang kabataang lalaki na nakapag-first communion na, hanggang 19 years old, kapitan lang po ninyo. Dito po sa labas kasi naglagay po tayo ng mga booths, ministry booths. So paglabas ninyo, kung kayo interesado, magpatala lamang at iwan ang inyong mga numbers upang kayo po ay makontak. No? So Ministry of Altar Servers, nakapag-first communion na lalaki hanggang 19 years old. Kung hindi man pasok kayo doon, pwede po kayo sa Eucharist at Extraordinary Ministers of the Holy Communion o yung tinatawag po natin lay ministers. No? Kung kayo naman po ay edad 25 years old pataas, at sa tingin ninyo ay makapaglilingkod kayo bilang tagapagbahagi ng katawan ni Kristo sa mga may sakit at dito sa misa, lumapit lamang po kayo sa booth ng Extraordinary Ministers of the Holy Communion. Meron din naman po tayo, kung di pa rin po kayo pasok, meron naman po tayo tinatawag na Lectors and Commentators Ministry. Sila po ang mga nagpapahayag ng salita ng Diyos, first reading, responsorial psalm, second reading, at yung prayer of the faithful. Kung kayo naman sa tingin ninyo ay biniyayaan ng gift of communication, o
no, mahusay kayo magsalita, baka ibang ministry na para sa inyo. So lapit lamang po kayo sa booth ng lectors and commentators. Meron din naman, kung hindi pa rin po pasok, meron naman po tayong tinatawag ng Ministry of Ushers and Leaders. Sila naman po yung nag-aasikaso para mga tagapamayapa, parang gano'n. So, sa atin pong pagdiriwang ng misa, sila po yung nakikita ninyo na nag-a-assist sa inyo, papunta sa inyong upuan, at sila rin po yung nagpapasa ng mga basket. Ano? Kung kayo po ay sa tingin ninyo, mas magiging effective as usher and leader, lumapit lamang po sa kanilang booth. No? At kung hindi pa rin, kung kayo naman po ay naghahanap pa ng ibang ministry, meron naman po tayong tinatawag na Mother Butler's Guild. No? Ito po yung mga kababaihan na nagnanais maglingkod sa altar, sa background, no? Sa likod, kung nais ninyo magsilbi, na hindi masyadong nakahalata o nakikita, pwede po ang mga Mother Butlers Guild. No? Pero huwag po natin i-stereotype na pag Mother Butlers ay pang-mother lang. Okay? So binubukas po natin ito kahit sa mga 18 years old and above, no? And above, meaning kahit hanggang 70, basta kaya pa ninyo makapaglingkod, pwede po kayong sumama sa ministry na to. Sila po yung mga nag-aayos ng mga altar linens, ito po yung nakikita ninyo, yung mga bulaklak, at ito po mga ginagamit sa misa, at mga damit namin mga pari. Kaya mukha po kami mga pogi pagtapat sa inyo, no? Dahil po sa mga Mother Butlers Guild. No? So kung kayo naman po yung nais maglingkod bilang Mother Butler, lapit po kayo sa kanilang booth. No? So, sana mayroong mga kabataan din na sumama para naman maiba yung mukha ng Mother Butlers. Okay? And then, kung hindi pa din, no? Meron pa rin po namang ministry na tinatawag na Servants of Prayer Ministry. Kung nais po, sila po yung mga nakikita ninyo outside of the Mass, yung mga nag-lead ng mga prayers. Like for example, Rosary, Novena, no, etc. Sa lahat, sa mga ginagawa po dito sa shrine. So kung sa tingin ninyo kayo inayaan ng pagiging prayer leader, lumapit lamang po sa Servants of Prayer Ministry po. And lastly, makakalimutan ba naman natin, nagiging makabuluhan ang ating pagdiriwang ng misa kapag tayo ay kumakanta. Sabi nga ni St. Augustine, he who sings, prays twice. No? Kung sa tingin po ninyo kayo po ay biniyayaan ng hininto ang tinig, no? Lapitan lamang po ninyo ang music ministry booth, at ngayon ang ating pong choir ay ang Pax Christi. Tama, no? So lapitan niyo lang po sila. No? Kung tayo po nais po ninyo maglingkod. So meron po tayong 7 na pwede ninyong kabilangan. So yun po. At bilang pamuli, no? Ayoko lang po makalimutan na ang panawagan ng pananalangin para po sa ating mga kapatid sa Mindanao. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Alleluia, Alleluia. Salamat Diyos. Alleluia, Alleluia.